Resolution na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan at unless pagbotohan niyan. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. VP Sara Duterte ay tuluyan ng ma-impeach dahil nakapagdesisyon na ang Senado. Supreme Court nagpasya na rin hinggil sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa pagtatapos at pag-resume ng 19th Congress session ay mainit pa rin na pinag-uusapan at talakayan ang impeachment na isinusulong ng Kongreso. Nakasalalay kasi sa Senado ang pagiging pasya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Subalit, umani ng batikos ang Senado lalo na si Senate President Jesus Escudero dahil sa tila walang aksyon nila sa pagsisimula ng talakayan ng articles of impeachment. Dahil imbis na nakaschedule sa June 2 ay iniurong ulit sa June 11, ang pagtalakay sa articles of impeachment, paliwanag ng mga kritiko, ay tila paglabag sa konstitusyon ang ginagawa ng Senado. Nasinagot naman ni Senate President Escudero na walang karapatan ng sinuman na diktahan ang Senado. Aniya ay hindi maaaring magiging sunod-sunuran ang Senado sa utos at gusto ng Kongreso, lalo na sa gusto ni House Speaker Martin Romualdez. Itong naging tugon ni SP Jesus Escudero na diskubre din at inamin mismo ni Senator-elect Bato de la Rosa na siya ang nagpasa ng resolution na magkakasa para maibasura ang impeachment ng Vice Presidente na ayon kay Senator-elect Ping Lacson ay no sense dahil maaari itong maglabag sa konstitusyon. Kauuwi lamang ni Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands para bumisita sa ama nito ni si former President Rodrigo Duterte. Paliwanag ni SP Jesus Escudero na marami pa di umano ang nakabinbin ng mga bills at panukala sa Senado na dapat unahin kesa sa impeachment. Mayroong mga haka-haka na maaaring hindi na makakatawid pa sa 20th Congress ang impeachment ng Vice Presidente dahil maaari itong mabasura ngayon pa lamang 19th Congress. Subalit ayon sa mga eksperto na walang basihan ng Senado na baliwalain ang impeachment ng isang mataas na opisyal. Senate President Jesus Escudero. Magandang umaga po, Senator. Igan, magandang umaga sa iyo sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna at sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan si Vice President Sara Duterte kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independyente at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Disyembre hanggang Pebrero, wala namang kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan ang desisyon at gayon din pagpapasya ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabanggit nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad. Ano ba talaga yung, bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith, anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila, Tapos ngayon, babalikan kami at sasabihing forthwith, immediately, ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagreklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon, wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat naming gawin. Okay. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad dun kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun, sinampa yung impeachment bago mag-recess, nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara, hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara
na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang kamara. Okay, kung susunod sa batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nawala, walang nadagdagigan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal Na sumagot. para sumagot. So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So June 13 siya sasagot. Kung June 11, edi June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongresong ito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang ng nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay bakit hindi nyo naisipan to? Babalik yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos ngayon ay mamadaliin kami. Okay, so yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay niyan. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Oo, Igan. Okay, June Dahil 11, isang araw lamang naman, ulitin ko susumpa ka, ibabasahin ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit third reading pa namin next week? Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula uli yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11, tuloy na, Senador? Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmusyon para baguhin yun. Paagahin man o ipagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo, sa mga musyon at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Bagaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer, kung ako o sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O, balikan ko lang yung unang tanong. So hindi ka takot Opo. at hindi mo Ano? pinoproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasab base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod nino man. At kung yung mga mambabatas na yan ay tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi po ako kasama sa listahang yon. Reaction lang sa 88% daw sa isang survey na gusto marinig si VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda naman talaga yun para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ang ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usad ng impeachment process. Opinion at pananaw niya yun, sabi ko nga. Pero iba din ang opinion at pananaw ng ilang ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan mapag-uusapan, mapag-debatihan, at tiyak ko, pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chis Escudero. Ingat po. Salamat, Igan, sa ating taga-sabay. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na
kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? So ma'am, yung Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yun ba yung practical way out of this? na yun, makita na invalid siya. I'm not really looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko, ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Kus- Ha? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, 'di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan noong 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, siyempre, yung integridad ng Senado, ipagtatanggol ba? Yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open? I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? I'm not free to say so. Pero nagte-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. Ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon.
Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. yes, ma'am. So hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari, hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam, Wednesday? hindi ko alam. Ayoko mag-speculate dahil like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion and we respect their right to air their views. Wala pang consensus sa madaling salita. But what solution are you looking for, Sen? When you said Well, the best way to deal with the impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as we've spoken about repeatedly. Ma'am, kasama po ba kayo dun sa nabanggit po ni Senator Bato that there are senators na nag-i-input dun sa draft? Oo naman, oo naman. And ano po yung inputs na nakikita nyo? Kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Ma'am, kasi dun sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail dun mismong Senate na it failed to act on the impeachment cases for... Ayun na nga parang sinisi namin sarili namin. Kaya nga. Exactly, Kaya ma'am. talagang parang, hello, may benta ba yan? Kaninong version yun, ma'am? Kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi, yun nga, practical sinisisi sarili nyo eh. Kaya nga Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turuan. Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at kung alin ang sang-ayon sa batas. So, nakita nyo, walang mangyayari impeachment trial. Hindi ko alam. At kung mangyayaring magkaroon, Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met. We haven't come to a consensus as a body. And certainly, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. at kung matuloy, ma'am, yung impeachment trial, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, malaking chance ba na ma-acquit or Bilangin na lang ninyo. if it's a political Bilangin na lang ninyo nga. Sen, can we clarify? Can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether sa 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all so far. Ma'am, yung mga senators po, they are maintaining na constitutionally bound yung Senate to convene. That's right. That's the argument of the minority. Opo, pero ang argument niyo po ba is dahil invalid yung articles of impeachment na pinadala ay wala na din yun? Yung ganong Well, I have very serious concerns about the validity of the impeachment endorsed to the Senate. so para po sa inyo, hindi na kayo bound to act on that articles of impeachment. Pero ako lang yun, no? Yun yung input niyo. Kanya-kanyang input kasi di ba? Pati si SP may sariling input din Parang ganun din ang iniisip niya. Marami rin nag-argue sa forthwith. Meron ring si Senator Tolentino na functionally dismissed. Kanya-kanyang kwento yan So, pakinggan natin lahat para maganda yung solusyon. kung yung effort na maghanap ng solution para ma-dismiss yung impeachment case against VP Sara? I don't think that's necessarily the case. I don't think an outright dismissal is the goal of each and every senator. Ang totoo, iba-iba ang pakiwari nila. Yung iba, siguro, iniisip kung paano tatawid sa susunod na kongreso. Yung iba, dapat magkumpuni ng impeachment court. Hindi ko pa alam So, ma'am, close ka kay VP Sara. Never ba siya na nag-request na hanapan ng solution? Ay nako, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako Never kayo nag-usap privately. Hindi nga, ako nga inaawat Ay, magdahan-dahan ka, magjo-judge ko dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na.
Ha? I think sinabi sa marami na rin yon, no? Nasabi na rin sa media. And maybe you'd like to react on Davao City Mayor Baste Duterte's statement saying that O, nagkita Ah, kami sa Hague at naintindihan ko siya. something about being at least he may not be approve of the Marcos but not with you. Parang he's casual with you. That's Hindi, his term. nagkita kami. Nagkasabay kami sa birthday, yun nga, ni VP Sara. You understand him in what aspect or how? Why? Lahat ng Maka Duterte, lalo na yung pamilya ng Duterte, talagang masama ang loob sa nangyari. Maski ako, umiyak nung nabalitaan ko. So naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. Ma'am, after midterm elections, At pag pumunta ka sa The Hague, mararamdaman mo, kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang dating Pangulo. Ngayon pang tumanda at may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na eh. Ang lamig-lamig daw dati. Ma'am, after midterm elections, ang daming pinapalabas na orders si Presidente, like yung pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCC's head. Well, so far, 2 pa lang naman ang tinanggal. Pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last 3 years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay, hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang boses ng taong bayan nung eleksyon. Ayaw talaga nila ng pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, ang walang tigil na pagbabaliwala ng tunay na mga problema tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho. Kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan. So, yun tungkol sa mass resignation, medyo very bloody naman yata yung proseso. At hanggang ngayon, 2 pa lang naman ang tinatanggal. Ano bang masasabi natin? 4 lang ang tinanggap, 2 lang ang cabinet level. Po sa inyong hiling na maglabas ng red notice laban kay Attorney Harry Roque? They are still in the process of evaluating the request. Pero we are very confident naman dahil sa mga ganyan, routine naman yan at napakasimpleng case yan. Napakasimpleng process lang yan. Because there's no question naman na meron ng valid warrant from a Philippine court at ang kaso ito ay kaso rin naman sa iba-ibang mga bansa. Kailan po natin inaasahan yung kanilang approval or tagon doon po sa ating request? Well, wala tayong timeline para dyan. Pero hindi naman magtatagal yan, ma'am. Anytime yan, lalabas yan at magkakaroon ng approval yan. Kailan mo Especially na meron na namang hug ang ating DFA na ipakansel ang passport ni Harry Roque. Oh, ayun. Speaking of the cancellation ng passport, ay kanselado na ho ba ito? Wala pa po ang latest information. Nakita ko lang sa aming mga updates at nakita ko rin sa mainstream media na nirequest na rin ng DFA because that's one of the things that priority ngayon para ma-expedite ang pagbabalik ni Harry Roque dito sa bansa. So ito po yung kaso na nakasampa na sa kanya and eventually pag nakansela na yung passport, ito po yung gagamitin na rason para makauwi po si Attorney Harry Roque. Ito pong Interpol Red Notice, paano po ito nakakatulong sa pagsasakatuparan po ng warrant of arrest laban kay Roque? Ang Interpol kasi is a platform of cooperation ng mga bansang miyembro niyan. The member countries have come to agreement to aid one another
in cases like this, such as extradition of wanted persons or fugitives that have crossed boundaries at lumipat sa ibang bansa to escape prosecution dito sa kanyang kung saan bansa siya ay naasunto. So Interpol will be the platform for cooperation para ma-extradite ang mga ito. Ang depensa po ni Attorney Roque, bahagi lang daw ho ito ng political persecution. Kaya nag-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Kailangan muna bang hintayin yung decision po ng asylum application niya bago makapaglabas ng red notice? Sagutin ko na muna yung nauna kung hintayin ba ang asylum ng Netherlands. Internal machinery ng Netherlands ang mag-take niyan, pero siguro naman makikita naman ng Netherlands na itong kaso ni Roque, hindi naman ito kung anong klaseng kaso, kundi talagang kitang-kita na human trafficking ito eh. And that is punishable in most parts of the world. At pagkatapos sa accusation naman, sa depensa niya, na ito ay political persecution, abay abogado siya, naiintindihan niya yan kung ano ang political persecution. And you know, alam naman natin ang kanyang history of spewing fake news at saka misinformation and disinformation and outright lies. Wala siyang political persecution dito sa bansa natin at hindi siya pinipersecute ng bansa natin, kundi siya ay hinahabol sa kanyang mga ginawa na may mga complainant, na-recover natin ang mga traffic persons, na mga tinutorture doon sa mga FOBO at with attendant crimes na mga ginawa nila doon sa FOBO operations na ngayon ay pinasarado na at in-outlaw ng ating presidente. Pero, sir, pwede po ba, General, na, okay, kung kunwari man po ay ni-recognize na po ng Interpol yung red notice, so hahanapin na nila. Kung sakali man pong mahuli nila, sa gitna po ng political asylum, yung asylum na hinihiling po ni Attorney Roque, pwede po bang hindi